Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Bigyan lang po natin ito ng reaction Itong mga ginagawa po ng China sa paligid ng Taiwan. May malaki po ang kinalaman nito sa ating teritoryong West Philippine Sea kasi maaaring madamay po tayo dito. Ano? Inanunsyo po ng China ngayong Lunes, December 29, na magsasagawa ito ng major military exercises. Major po ito sa paligid ng Taiwan, kabilang ang live firing activities sa limang water at airspace zones ng bansa. Ang naturang military exercises ay may codename na Justice Mission 2025 na lalawakan ng Army, Navy, Air Force at Rocket Force ng China. Binigyang babala naman ng Chinese military ang mga civilian vessels at aircraft na iwasang pumasok sa naturang water at airspace zones para sa kanilang kaligtasan. Ito ay kasunod ng ilang linggong tensyon sa pagitan ng China at Japan na nagsimula sa mga pahayag na posible umanong suportahan ng Tokyo ang Taiwan sakaling magkaroon ng armed conflict sa pagitan ng mga nagigiriang bansa. Kasunod din ito na pinakahuling arms sales ng Estados Unidos sa Taiwan na dahilan ng pagpataw ng sanction ng China laban sa 20 US defense firms. Ano? Ito talagang China na to, to utak komunismo kasi itong mga to Ano? Magsasagawa ng military drills sa paligid ng Taiwan na posibleng makaapekto sa West Philippine Sea. Ano? Ah, opisyal na inanunsyo ng People's Liberation Army, PLA ng China, ang pagsasagawa ng malawakang military exercises na may codename na Justice Mission. Pa-codename pa kayo ng Justice Mission, mga kayo. Kayong mga inchik, kayong mga wala kayong magawa sa buhay nyo. Ha? Justice Mission 2025. Kasama rito ang Army, Navy, Air Force at Rocket Force na may live fire activities sa limang zone sa paligid ng Taiwan Strait at mga karatig na lugar. Hilaga, Timog, Kanluran, Timog, Silangan at Silangan ng Taiwan. Ito ay bahagi ng kanilang Combat Readiness Patrol at sa simulasyon ng blockade joint strike at defense laban sa posibleng interbensyon mula sa ibang bansa. Ang pangunahing dahilan ay ang pagtutol, ha? Pagtutol ay ang pagtutol ng China sa malaking arms sales ng United States, ha? Sa Taiwan. Mahigit kasing 11 billion dollars inaprubahan noong December 2025 na sinundan ng sanksyon ng China sa 20 US defense firm. Kasabay nito may tensyon din sa Japan dahil sa mga pahayag na posibleng suportahan nito ang Taiwan sakaling magkaarmadong conflict. Ayon sa PLA, ito ay stern warning laban sa Taiwan independence at external interference habang tinuturing ito ng Taiwan bilang unilateral provocative na nagdudulot ng destabilisasyon sa rehiyon. Ano? Sa madaling salita, ito ay isang na namang pagpapakita ng lakas ng China upang ipahayag ang kanilang claim sa Taiwan at itinuturing nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ha?
Bagamat ang balitang ito ay tungkol sa Taiwan, ano po, malinaw na konektado ito sa mas malawak na agresibong pulisiya ng China sa Indo-Pacific region, kabilang ang West Philippine Sea, WPS, na bahagi ng South China Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone EEZ ng Pilipinas. Ayon sa international law, ang mga ginagawa ng China sa WPS o West Philippine Sea tulad ng pagtatayo ng artificial islands, militarization ng mga reef, paglalagay ng missiles, runway at bases, pagharang sa mga mangingisdang Pilipino, water cannon attacks at Philippine vessel at pag-deploy ng militia vessels ay malinaw na pananakop at paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Napakalinaw po yan. Nilalabag nila ang ating soberenya. Ito ay hindi lamang pag-angkin ng teritoryo kundi sistematikong pagsira sa kapaligiran, pagkasira ng coral reef, pagbabanta sa kaligtasan ng mga Pilipino at paghamon sa rules-based international order. Bakit ito dapat tuligsahin? Paglabag sa international law. Ang 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UNCLOS na nanalo ang Pilipinas ay walang bisa ang 9-dash line claim ng China. Gayunpaman, patuloy na binabaliwala ito ng mga inchik na China na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa batas ng international. Militaristic bullying gamit ang superior military power, ginagamit ng China ang coercion sa halip na diplomacy. Katulad ng ginagawa nila sa Taiwan, military drills bilang intimidation. Sa West Philippine Sea ay ginagamit nila ang gray zone tactics, hindi buong digmaan pero patuloy na harassment upang unti-unting kontrolin ang lugar ng walang direktang conflict. Panganib sa rehiyon na kapayapaan. Ang mga aksyong ito ay nagiging sanhi ng tensyon lamang sa Pilipinas kundi sa buong hindi lamang sa Pilipinas ito nagiging tensyon kundi sa buong ASEAN, US, Japan at iba pang posibleng magdulot ito ng mas malaking conflict na makakaapekto sa global trade dahil sa strategic na lokasyon ng South China Sea. Doble kara itong China. Habang sinasabi ng China na peaceful rise, sila ang kanilang aksyon ay puno ng ekspansionismo mula sa Taiwan hanggang West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita ng hegemonic ambition na nagbabanta sa kalayaan ng mas maliit na bansa. Ang ganitong uri ng pananakop ay hindi katanggap-tanggap sa makabagong panahon. Dapat patuloy na ipaglaban ng Pilipinas ang mga kaalyado tulad ng US, Japan, Australia, ang kanilang karapatan sa pamamagitan ng Democracy Alliance. Democracy Alliances, EDCA, AUKUS, Quad, at international forums. Ang kapayapaan ay nakukuha sa lakas ng prinsipyo, hindi sa pagpapahintulot ng bully. Ano po? Okay. Wag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share sa aking YouTube channel, Ramir Boulder. Sa mga nanood po sa Facebook, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Marami pong salamat sa inyong lahat.